Nakawan. May tao ba? Tulong. May magnanakaw. Habulin ang magnanakaw. Tigil. Puno ako ng galit. Walang mapaglabasan. Ibaba mo yan. Wala pa akong nakitang taong kasing walang ingat mo. Ibigay mo sa akin. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Ibigay mo na. Kung ganon, Takbo. Ingat. Ang kamay mo. Dadalhin kita sa ospital. Wala yan. Maliit na sugat lang. Ang lalaking ito ay napakagwapo. Mahusay. May magiging asawa na ako para sa apo ko. Oh, anak. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lola. Maliit na sugat lang. Hindi na kailangan pumunta ng ospital. Mabuti at ayos ka lang. Jin-an, dapat mo siyang pasalamatan ng maayos. Ngayon, salamat sa tapang ng babaeng ito. Kung hindi, ang nasa higaan ay ikaw. Naiintindihan ko, Lola. Kung gayon, paano mo siya pasasalamatan? Kung ako sa iyo, dahil iniligtas mo ang buhay niya, ikaw ay dapat pakasalan siya. Ano? Ano? Bagay. Bagay na bagay kayo. Hindi. Binibini, ang apo ko ay makadiyos at may isip. Paano kung bigyan mo siya ng pagkakataon? Ha? Ito, hindi pa nga tayo magkakilala. Lola, hindi ko ba sinabi sa inyo noon? Ayaw kong mag-asawa. Anak, anong mga kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang. Basta papayag kang pakasalan ng apo ko. Ibibigay ko kaagad sa iyo ang dote na 10 milyon. Lola, nagsasalita na naman kayo ng walang katuturan. Pasensya na. Ang lola ko ay may utak na hindi na nakakaalala. Huwag mo na lang pansinin. Pasensya na, Lola. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Uy, nanay. Xiao, sinabi sa amin ng doktor na kailangan naming magbayad ng 100,000 yuan ngayon. Kung hindi tayo magbabayad ngayon, palalabasin ng tatay mo. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng paraan upang makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Kailangan mong magmadali. Tatay, kailangan mong magtiis. Kahit anong mangyari, tiyak na tutulungan kita upang makuha ang pera. Lola, hindi imposibleng pakasalan siya. Ngunit, may kondisyon ako. Sabihin mo, Gusto ko ng 100,000 yuan bilang bigay kaya? Akala ko siya ay isang espesyal na babae. Ngunit ngayon tila, siya ay ganun lang. Perahan lang lahat. Lola, wala na akong pera ngayon. Paano ako makapag-aasawa ng walang pera? Bukod dito, ayaw mong pakasalan ang isang taong walang pera, walang bahay, at walang kotse, di ba? Lola, pasensya na. May gagawin ako. Una na ako. anong kalokohan niyang sinasabi mo? Kailan ba ang pamilya Lu natin? Kailan man hindi mag-ipon ng 100,000 yuan? Lola, Tumahimik ka?
100,000 yuan lang naman, ibibigay ko. Isipin mo na lang bilang regalo sa aking magiging manugang na babae. Lola, huwag kang mag-alala. Kapag kumita na ako ng pera, tiyak na ibabalik ko sa'yo. Pamilya tayo, hindi na kailangan pag-usapan ang pagbalik. Sa palagay ko, ang pumili ng araw ay hindi kasing ganda ng pagkakataon ngayon. Ngayon, kayong dalawa, sumama sa akin para kumuha ng marriage certificate. Kumuha ng sertipiko? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Tingnan ko nga. Jin-an, si Xiaok Xiao ay isang mabuting babae. Sa hinaharap, huwag mo siyang apihin. Naiintindihan mo ba? Alagaan mo siya. Lola. Xiaok Xiao, sa hinaharap kayong dalawa. Mamuhay ng magkasama ng maayos. Ako ay uuna ng umuwi. Paalam. Paalam, Lola. Uy, teka. Itong 100,000 yuan, kahit na utang ko sa'yo, kapag kumita na ako ng pera, tiyak na babayaran kita. Ito ay isang IOU. Kusang loob siyang sumulat ng IOU. Posible bang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya? Xiao Xiao. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak nagagaling si Itay. Pamilya ni Gutiense, O ako nga, kumusta ang tatay ko? ang pasyente ay critical at kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Maghanda ng 200,000 para sa operasyon. 200,000? Ano? Hindi ba tayo nagbayad lang ng 100,000? Kailangan mong magmadali. Kailangan ng pasyente ng agarang operasyon. Ang pagkaantala ay lalala lamang ang kondisyon. Nanay, huwag mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng paraan. Xiao Xiao. Paano ang 200,000 ito? Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na may paraan. Kumusta, tita? Kailangan na ng tatay ko ng operasyon ngayon? Maari ba? Bakit siya nasa ospital? Ang babaeng ito ay talagang mahirap ang buhay. Eksakto. Ang tatay niya ay may sakit na ito at ang mga gastos ay walang katapusan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Pinag-uusapan namin ang babaeng iyon. Ang tatay niya ay malubha ang sakit, kaya nangalap siya ng malaking halaga para sa operasyon. Mamaya hindi siya nakabayad, umutang ng 100,000 sa ospital. Pagkatapos lamang po na ng butas. Ang ngayon, kailangan na naman niya ng pera. Gusto ko ng 100,000 bilang bigay kaya. Kaya, ang 100,000 iyon ay para sa pagpapagamot ng tatay niya. Ang gastos sa operasyon ng tatay niya, magkano pa ang kailangan? Ako na ang magbabayad. Sinasabi mo bang lahat ng gastos medical ni Gutiense? Tama. Magkano? Ako na ang magbabayad. Sige, ako na ang bahala diyan para sa iyo ngayon. Oy, aba, pasensya na. Ang operasyon ng tatay ko, maari bang unahin? Ang sakit niya ay talagang hindi na maaring ipagpaliban pa. Tungkol sa pera, may naipon na ako. Larry Bacon by the exception. Hindi mo ba alam? Ang bayad sa operasyon ng tatay mo
May nagbayad na nito. Nabayaran na? Alam mo ba kung ano ang itsura niya? Nandito lang siya kanina. Oo, yung taong iyon. Ang silweta na ito ay medyo pamilyar. Oy, Bilisan mo at dalhin ang aking manugang na babae pabalik para sa akin. Umuwi kayo at kumain ng sama-sama. Lola? Pero nagkakilala lang kami, di ba? Hindi ba dapat mong hayaan kaming magkaroon muna ng damdamin? Wala akong pakialam. Gusto ko nang mahawakan ang aking apo sa tuhod bago matapos ang taon. Ang babait na babae, kailangan mong mahawakan siya para sa akin. Kung hindi, i-freeze ko lahat ng card mo. Lola, ako... Ang babait na babae, bakit hindi mo siya gawing sarili mong apo? Xiei, tulungan mo akong tingnan lahat ng impormasyon tungkol kay Gu Xiaoxiao. Ito ang impormasyon ng iyong asawa. Gu Xiaoxiao. 20 taong gulang. May asawa. Walang trabaho. Bukod pa rito, nagsumite rin siya ng aplikasyon sa aming sangay na kumpanya. Dapat ba naming abisuhan ang departamento ng HR na bigyan siya ng espesyal na pagtrato? Hindi na kailangan. Mahigpit ang mga patakaran ng kumpanya. Kung siya mismo ay may kakayahan, natural siyang matatanggap. Sige. Kusyaw-ksyaw, bagong trabaho. Suwertehin ka sana. Ikaw, Xiao. Noong araw, lagi mo akong gustong lampasan. Ngunit ngayon nasa kamay mo na ako. Kaya malas mo. Ikaw siguro ang bago, tama ba? Nan, ang galing ng koinsidensya. Ano ginagawa mo rito? Ang lakas ng loob mo. Ang pangalan ni Miss Chen na hindi basta-basta mo pwedeng tawagin. Oy! Hindi ba ito ang dati kong kaklase? Siya ang top student sa klase natin noon. Bakit pagkalipas ng maraming taon, assistant ka pa rin? Okay lang. Magsisimula ako sa maliit. Nan, ikaw ba ang manager ng kumpanyang ito? Tama. Ako ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Simula ngayon, kung ikaw ay nasa ilalim ko, dapat mong walang kondisyong sundin ang mga utos ko. Tandaan mo, huwag mong subukang lumapit sa akin. Hindi ako nagpapatago ng walang kwentang tao. Naiintindihan ko. Mabuti na intindihan mo. Bilang pagsubok sa baguhan, simula ngayon, linisin mo lahat ng banyo sa gusali. Ano? Ano? Maglinis ng banyo? Sinabi ni Miss Chen na maglinis ka ng banyo para sanayin ang baguhan. Kung may reklamo ka, mag-empake ka at umalis agad. Ms. Chen, sinadya mo akong pahirapan. Ikaw, baguhan, may reklamo. O maglinis ka na ngayon o mag-empake ka ng mga gamit mo at umalis. Akala mo ba ang Lu Group nagpapapasok ng kahit anong basura na tao? Pumasa ako sa interview para makapasok. Sa anong karapatan, ilipat mo ng basta ang posisyon ko? Sa anong karapatan? Dahil ako ang leader mo, ang superior mo, ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Kung hindi mo kaya ang simpleng trabaho tulad ng paglilinis ng banyo, paano kita pagkakatiwalaan na maging karapat-dapat sa posisyon ng designer? Hindi pa nga ako nagsimulang magtrabaho. Paano mo naman masasabi na hindi ako karapat-dapat? Sa anong karapatan? Gu Xiaoxiao, tulad mong walang kakayahan, walang backer, baguhan, at walang karanasan, sa prinsipyo, hindi ka dapat pinapasok. Dahil sa kabutihan ko, binigyan kita ng pagkakataon na maglinis. Huwag kang walang utang na loob. Gu Xiaoxiao, narinig mo ba ako?
Umalis ka na ngayon din. O kaya maglinis ka ng banyo. Chen Peinan, paano ka naging ganito? Hindi ako mananatili sa ganyang kumpanya. Kung aalis ka ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakapanatili sa industriyang ito. Gu Xiaoxiao, anong laban mo sa akin? Ano? Dumarating si Mr. Lu sa branch natin. Sige, alam ko. Tigilan niyo muna ang ginagawa niyo. Hayaan niyo akong mag-anunsyo ng isang mahalagang balita. Simula ngayon, ang bagong appointed na presidente, Mr. Lu, ay mananatili sa ating branch. Lahat gumising. At migpay kitang gilis. Mr. Lu, ang pinakabatang leader ng ating grupo. Narinig ko na si Mr. Lu sa murang edad ay naging pinakasikat na business prodigy sa Wall Street. Si Mr. Lu ay para lang sa batang domineering CEO sa pelikula. Bata at gwapo. Mayaman din. At single pa. Excited na akong makita siya. Bakit nandito ka pa? Maglinis ka na ng banyo. Kung may magkamali, ikaw ang mananagot. Para sa sakit ng tatay ko, hindi ako pwedeng maging pabago-bago. Kahit gaano kahirap, kailangan kong gawin. Gu Xiaoxiao, kaya mo yan. Sige, Miss Chen. Nakuha na natin ang marriage certificate, pero walang contact info. Gu Xiaoxiao, pwede bang manatili ka sa banyo? At huwag kumalagala? Anong amoy yan? Hindi mo ba alam na darating si Mr. Lu mamaya? Bumalik ka na sa trabaho. Tigilan nyo na ang tsikahan. Gu Xiaoxiao, lumabas ka kasama ko. Gu Xiaoxiao, payuhan kita. Kung gusto mong mapabuti sa kumpanyang ito, kailangan mong maging panig ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ang target mo ay maging designer? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng designer? Tiyak alam mo, di ba? Anong ginagawa mo, manyak ka? Paano mo ako sinaktan? Mabuti. Maniwala ka o hindi, kaya kitang gawing hindi makapanatili sa industriyang ito. Sino ang gusto mong si Rain? Narito si Mr. Lu. Dumating na si Mr. Lu. Bilisan mo. Ano? Ikaw si Mr. Lu? Ano? Ikaw si Mr. Lu? Kilala ba ni Gu Xiaoxiao si Mr. Lu? Paano naging siya? Huwag ipakilala ang pagkatao ko. Siya si Mr. Lu. Tama. Siya ay Mr. Lu ng Lu Group. Ako ay katlong ni Mr. Lu. Sa mga susunod na buwan, magsisilbi ako sa sangay at mag-i-inspeksyon ng trabaho. Tama. Ako si Mr. Lu. Simula ngayon, si Mr. Lu, yung naiya ko, ay opisyal na mamamahala sa lahat ng gawain ng sangay. Hello, Mr. Lu. Ako ang pangalawang pangulo ng sangay, Chen Peinan. Malaking karangalan na kayo ay narito. Mr. Lu, ang pangalan ko ay Wang Defa. Ako ang namamahala sa marketing, departamento. Mabuti. Mr. Lu, Marco bang itanong, ano ang nagdala sa inyo sa aming sangay? May mga tagubilin ba? Sinabi ko hindi ito pagbisita.
di ay pagpapatakbo ng sangay. Mananatili ako sa sangay. Ganito ba ang pagtanggap ninyo sa akin? Chen Peinan, pangalawang Pangulong Chen. Ganito ba kayo mamahala? Ng kumpanya, sa harap ko lang, nangyayari ang ganitong bagay. Hindi ba kayo dapat magpaliwanag? Ay naku, hindi napigilan. Nabunyag na ang lihim. Paano nangangahas ang isang katulong na magsalita? Ito ang intensyon ni Mr. Lu? Tama ba? Tama. Mr. Wang, ngayon ang sangay ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Hindi, Mr. Lu. Ako ay namamahala sa mga tauhan. Mr. Lu, may hindi pagkakaintindihan ba? Si Mr. Wang ay laging nagmamalasakit sa mga empleyado. Ay maaring ang tagalinis na ito ay gumawa ng mali kay Mr. Wang? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay malinaw na siya. Gumawa ng mali sa kanya o si pangalawang Pangulong Chen ay nagtataki para sa kanya, Mr. Wang. Hindi ba sinusubukan mong sirain siya? Ngayon ay pahihirapan kita. Pangalawang Pangulong Chen, tanggalin mo siya agad. Ikaw, Ito ang intensyon ni Mr. Lu. Tama ba ako? Tandaan mo ang iyong katayuan. O Tama yan. Mr. Wang, nanggugulo ka sa mga babaeng empleyado. Ano pa ang masasabi mo para depensa? Ikaw, tanggalin mo siya. Gawin mo na ngayon. Mr. Lu, alam kong mali ako, Mr. Lu. Mr. Lu, Mr. Lu. Ms. Gu, nasuri ko na ang iyong resume at ako na mismo ang mag-i-interview sa'yo. Lieutenant! Alam kong dahil sa'yo na pumayag si Mr. Lu na tulungan ako. wala yon. Siya nga pala, wala akong ideya na nagtatrabaho ka rin sa Lu Group? Oh. Ako ang katulong ni Mr. Lu. Si Mr. Lu ay talagang mabait na tao. Talaga siya nga. Salamat sa kanya ngayon sa pagbibigay sa akin ng panibagong interview. Kung hindi, kailangan ko pang manatili bilang tagalinis magpakailanman. Bakit siya lang ang naalala mong kabaitan? Hindi ba dahil sa akin yon? Sige. Dahil lahat sa iyo, bakit ang kulit mo? Hello, Lola. Oh, ikaw na mismo magsabi sa kanya. Hello, Lola. Xiao Xiao, ngayong gabi, kasama si Jinan, umauwi kayo para kumain. Nagluto ako ng espesyal na hapunan para sa iyo. Kumain na tayo? Sige. Sige. Ngayong gabi, sasama ako kay Lujinan. Tara na. Xiao Xiao, Jinan, halika rito. Inumin mo itong mainit at magpahinga ng maaga. Lola, ano ito? Ito ay mabuti. Inumin mo at titiyakin nito na magkakaroon ka ng sanggol sa lalong madaling panahon. Lola, ako... Inumin mo ng mabilis. Sige, matulog ka ng maaga. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Lujinan, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo. Huwag gumalaw.
Lujinan. Lola? Ano ang ipinainom sa akin ni Lola? Lujinan. Sutil. Hindi naman nasayang ang pagsisikap ko. Lujinan. Ano? Pigo, Hindi. kahit biglaan ang kasal natin at nagsama tayo, hindi kita madaling bibiguin. Matulog ka ng maaga. Ano ang ginagawa mo? Ikaw, Sutil, walang hiya ka? Bastos ka. Hindi. Ito ang aking silid. Ako lang. Gu Xiao Xiao. Hindi ko akalain na talaga akong nag-asawa at nakisama sa isang lalaki. Gu Xiaoxiao. Ito ang kliyenteng makikita natin mamayang gabi. Pumunta ka at salubungin sila. Ang pakikipagtulungan na ito sa Jiang Group, hindi ba ikaw ang humahawak niyan? Bakit ako ang dapat pumunta at sumalubong? Kung sinabi kong pumunta, pumunta ka. Tigilan mo na ang kalokohan. Ano? Kung wala si Mr. Lu, hindi mo naman siguro hindi alam kung paano tumanggap ng kliyente, 'di ba? Ikaw... Ito lang naman ay tungkol sa pagtanggap ng kliyente, tama? Sige, pupunta ako. Kung hindi matutuloy ang deal na ito, maaari mo lang umalis. Huwag mag-alala. Tiyak na makukuha ang pakikipagtulungan ito. Antayin ko na lang. Manatiling alerto at maghintay. Lujinan. Hindi, ito ang aking silid. Gu Xiao Xiao. Ito ang bagong kontrata. Tingnan mo, Oh. Xie Yi. Gu Xiao Xiao. Xiao. Kumusta ang trabaho niya? nasa lugar ng trabaho siya. Kailangan mo bang tawagin siya? Hindi na kailangan. Kumusta siya? Basta, normal na trabaho sa tingin ko. Oh. Mr. Lu, dahil sobrang nag-aalala ka sa kanya, bakit hindi ka na lang pumunta at tingnan mo siya? Bakit ko siya dapat puntahan? Kaya bakit ka nagtatanong? Ikaw? Kamakailan? Anong balita? Ginong Jiang, ako si mula sa Lu Group, Gu Xiao. Pasok. Kumusta? Ito ang kontrata.
Ang ganda ng balat mo. Mas maganda pa kaysa kay Chen Peinan. Mr. Zhang, tingnan muna natin ang kontrata. Pwedeng tingnan ang kontrata. Pero uminom muna ng alak na ito. Pasensya na, hindi ako umiinom. Hindi mo ba ako nirerespeto? Pasensya na, talaga akong hindi umiinom. Sinasamantala mo ang sitwasyon, di ba? Ikaw, isang simpleng designer. Naglakas loob kang tumanggi sa akin? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Para saan? Siyempre, para gawin ang isang bagay na magpapasaya sa iyo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Para saan? Siyempre, para gawin ang isang bagay na magpapasaya sa iyo. Gawin natin ito sa ganitong paraan. Tulungan mo ako. Gu Xiaoxiao. Ano ang problema mo? Halika't iligtas mo ako agad. Lujinan, iligtas mo ako. Gu Xiaoxiao. Shay. Suriin agad ang lokasyon ni Gu Xiaoxiao. Opo, Mr. Lu. Nangangahas ka pang tumawag? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Bitawan. Tulong. Mr. Lu, nahanap na namin. Nasa Night KTV siya? Nakikipag-ayos ng proyekto kay Mr. Zhang? Pumunta tayo sa Night KTV. Tulong. Huwag. Huwag kang lalapit. Nakikiusap ako. Huwag. Xiaoxiao. Sagutin mo ang telepono. Huwag kang lalapit. Munting kagandahan. Huwag kang lalapit. Huwag. Hindi sinasagot ang telepono. Sino ang nasa loob? Mr. Lu. Nasa loob ang aking kasosyo na nag-i-enjoy. Natatakot na mabahiran ang iyong mga mata. Nandito ako. Tulong. Tulong. Saan ang galing ang batang ito? Bakit mo sinira ang plano ko? Ikaw, bastos, pinalo mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang presidente ng Zhang Group. Pinalo mo ako? Mr. C. Xiaoxiao. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Mr. Lu, pakiusap, bitawan mo ako. Nagkamali ako, Mr. Lu. Talagang nagkamali ako. Hindi ko alam na siya ay sayo. Mr. Lu, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Mr. Lu. Gawing bangko ang Zhang Group ngayon din. Mr. Lu. Sige. Nagkamali ako, Mr. C. Hindi ko alam na siya ay sayo. Nagkamali ako, Mr. C. Mr. C ang... Lujinan, salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kayang isipin. Wala yun. Kasal tayo. Kaya ang pagprotekta sa'yo ay tungkulin ko. Hayaan mo akong manlibre sa'yo. Tinulungan mo ako dati at iniligtas mo ako ngayon. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Sige? Alam ko ang isang barbecue place na sobrang sarap. Tara na. Bilisan mo. Ang barbecue place na ito ay sobrang sarap. Eto, mag-order ka
Hindi ako gutom. Kumain ka? Huwag kang mahiya sa akin. Hindi ko kayang bayaran ang pagligtas mo sa buhay ko, pero dapat kitang librihan kahit man lang ng pagkain. Ikaw ang mag-order. Orderin mo ang gusto mo. Sige. Boss, Opo? gusto ko... Ito at ito, ito. Lahat ng ito. Okay, nakuha ko. Tara na. Ito ba ang karaniwan mong kinakain? Paano ko naman matitiis na kainin ito? Bihira lang, kapag nag-crave ako, kumakain ako para mabusog ang pagnanasa. Anong klaseng buhay ba ang meron siya? Itong pangit na barbecue? Kailangan ko pang mag-crave para kainin. Hindi ako natatakot na pagtawanan. Nung bata pa ako, nagkasakit ang tatay ko. Ang kita ng pamilya ay halos lahat napunta sa kanyang pagpapagamot. Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Hindi ako humihingi ng awa mo. Wala yan. Sa totoo lang, hindi rin ako mas maayos kumpara sa'yo. At saka, wala pa akong narinig tungkol sa mga miyembro ng pamilya mo, maliban sa lola mo. Sila... Alright. Hindi ba ito si Gu Xiaoxiao? Oy, hindi ba ito si Gu Xiaoxiao? Hindi inaasahan na pagkatapos mong umalis sa jigaw ko, hindi ka rin maganda ang lagay, ha? Ito ba ang bago mong boy toy? Sadyang, katulad mo, mukhang hamak. Bakit mo ako tinititigan? Ano, gusto mong magmakaawa ng pagkain? Lumuhod ka at tawagin mo akong tita at bibigyan kita ng pagkain agad. Bantayan mo ang bibig mo. Ipinagtatanggol ba niya ako? Pinapalo mo ako? Pinapalo kita. Kung hindi mo kokontrolin ang masama mong bibig, sa susunod hindi na ito basta sampal, na ganun lang kadali. Sinta, pinalo niya ako. Okay lang, asawa. Gaganti ako para sa'yo. Humingi ka agad ng tawad sa asawa ko. Hindi siya karapat-dapat. Oh, alam ko. Iniisip mo pa ba ako? Si Kat sabi ko sa'yo na ngayon na agad, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. At kaya ko pa kalimutan ang nakaraan. Sinta, Gamit ang marumi mong kamay, naglakas loob kang hawakan siya? Ikaw na walang kwenta. Pinapalo mo ako. Maghanap agad ako ng tao para patayin ka. Ikaw? Alam mo ba kung sino ako? Pinapalo mo pa rin ako? Gu Xiaoxiao, ikaw na babae. Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, Ano naman? ang asawa ko ay ang boss ng Wangxi Group. Meron kaming kooperasyon sa Lushi Group. Ito ay ang Lu Group na kumukontrol sa buong economic lifeline ng China. Sa lalong madaling panahon, tatayo ako sa prominente. Mas mabuting lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Eh ano naman ang Lu Group? Kung hindi ka aalis ngayon, hindi kita patatawarin. Maglakas loob kang hamakin ako. Yan ay kawalang galang sa Lu Group. Mga gwardiya. Lupigin ninyo. Tumayo ka sa likod ko. Hindi ako isang taong pwedeng pagtripan. Ikaw na babae. Panulay kang nangas na makipagtulungan sa basurang ito upang manakit ng aking mga tauhan. Ngayon ay babayaran mo. Xiei, sa loob ng 3 minuto, pumunta ka sa aking tindahan. Magkita tayo. Ikaw na basura. Alam mo ba kung sino si Xiei? Si Master C? Tama. Sa pamamagitan mo lang, paano kang nangahas na tawagin si Master C? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Tayo ay dapat napabayaan na lang. Huwag kang lumayo. Ayos lang.
Mr. Liu, Ano? Mr. Liu, ano ang iyong mga utos? Narinig ko na ang basurang ito ay nakipagtulungan sa Lu Group. Halaman ko, Mr. Liu. Mayroon ngang isang napakaliit na kooperasyon. I-cancel ito kaagad. Mabuti. Hindi. Master C, mahabag ka po. Pakawasan mo ang aming pamilya. Master C, nakikiusap ako. Pakawalan mo ang aming pamilya. Ano ang silbi ng pagmamakaawa sa akin? Sino ang nagsabi sa iyo na saktan? Ang taong hindi mo dapat sinaktan? Ethan, Gino, maawa ka po sa akin. Awas si Maitang. Ikaw, tratuhin mo ako parang utot at pakawalan mo ako. Saktan sino? Saktan ako? Xiao, kung isa sa alang-alang ang ating nakaraang relasyon, patawarin mo ako. Noong nakaraan, sino ang may anumang nakaraan sa'yo? Ikaw ay isang tao lang na inayos ng aking nanay para sa akin sa isang blind date. Sino ang may anumang nakaraan sa iyo? Oh, tama. Oh, malaki ang bibig ko. Wala akong masasabing desente. Nabigo akong makilala ang iyong kadakilaan. Nakikiusap ako sa iyo. Xiao. Hindi ako ang pinuno ng pamilyang Lu. Ano ang silbi ng pagmamakaawa sa akin? Oh, Xiao. Dalhin sila. Sige. Jilu. Huwag, pakiusap. Hindi. Jilu, mayroon pa ba kayong ibang utos? Wala na. Maari ka nang umalis. Tama. Iwan ang sasakyan. Liwanagan mo ang daan para sa amin. Sige. Lu Jin'an? Xiao. Sa totoo lang ako ay matagal nang gustong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Sabihin kong ano? Sabihin mong itinago mo ang iyong pagkatao sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo ng dahan-dahan, pero Lu Jinan, ang iyong kinakabahang mukha ay talagang nakakatawa. ano? Anong problema? Huwag mong sabihin talagang iniisip mo na ikaw si Jilu, tama ba? Ako ay talaga nga. Oh, sige na. Hindi ka man lang makabuo ng 100,000 yuan. At tinatawag mo ang iyong sarili na Jilu? Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Pero kung pag-uusapan, ano ba talaga ang utang sa'yo ni Jilu na napakalaking pabor? Hindi lang siya nagpanggap na iyong assistant, kundi kailangan pa niyang makipag-arte sa'yo dito. Nagpanggap siyang assistant. Ako, Kung hindi si Jilu, may malaking utang na loob sa'yo, bakit siya narito nagpapanggap na iyong assistant at nakikipag-arte sa'yo? malaki talaga ang utang niya sa akin. Xiao, anong ginagawa mo? Ano bang ginawa ko? Mas gugustuhin kong tanungin ka. Ano ang ginawa ni Manager Chen? Anong problema? Ano bang ginawa ko? Malinaw mong alam na ang boss ng Zhang Group ay isang matandang pervert. At pinapunta mo pa ako sa gabi upang makipag-usap ng mag-isa. Chen Peinan, ano ba talaga ang balak mo? Ano kayang balak ko? Xiao, sa kabaligtaran, ikaw, ano ang ginawa mo na naging dahilan upang direktang mabangkarote ang Zhang Group? Bangkarote? Nabangkarote sila. Iyan ang nararapat sa kanila. Alam mo ba, lang order ba ang para sa kolaborasyon sa pagitan ng Zhang Group at aming kumpanya? Alam mo ba,
Ang pagkalugi na idinulot mo sa kumpanya, Nagdulot ito ng pagkalugi sa kumpanya. Sa tingin ko, ito'y pagkalugi para sa iyo, Manager Chen. Gao Chao Xiao, ito ay paninirang puri. Pinaparatangan ba kita? Alam mo sa iyong puso. Ikaw, Chen Peinan ay inaabuso ang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang at sinasaktan ng mga kasamahan. Ngayon, tinatanggal ka sa posisyon ng manager, mag-training, at pagkatapos ay magdesisyon kung maaari kang manatili. hindi, Mr. Liu. Hindi ko ginawa. Mr. Liu, alam ko na mali ako. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mag-training ka, direktang umalis sa Lu Group, Oh. Naintindihan ko. bilang karagdagan. Gu Xiaoxiao, ipak mo ang iyong mga gamit, pumunta sa punong tanggapan ng disenyo, maghanda upang lumahok sa proyekto ng disenyo kasama si Luis. Ano? Ano? Siya ay baguhan. Kahit may kasaysayan ng plagiarism. Bakit siya makakasama sa international master na si Luis? Pinagdududahan mo ba ang desisyon ng nakatataas na pamamahala? Hindi. Ako ay nararamdaman na hindi patas para sa lahat sa departamento ng disenyo. Tama? Lahat tayo ay nagtrabaho ng masigasig para sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. Bakit ang isang baguhan na tulad niya ay direktang makapasok sa punong tanggapan? Tama. Ito ay hindi patas. Hindi kami kumbinsido. Ano? Kailan pa naging hindi epektibo ang aking salita? Dahil hindi kumbinsido ang lahat, kung gayon, Manager Chen, magkaroon tayo ng kompetisyon sa pagitan natin. Kung manalo ka, kusang loob akong aatras. Miss Gu, Apa? Naniniwala ako na kaya niya. Sige, Mr. Liu, maging saksi para sa amin po. Sige. Huwag kang bumalik sa iyong salita mamaya. sige. Kaya ngayon kayong dalawa ay maglaban upang makita kung kaninong disenyo ang pinakamahusay na kukumbinsihin ang kalaban at kukumbinsihin ang lahat. Kahit sino ang makakumbinsi sa lahat, ay siyang magdidisenyo ng punong tanggapan. Kaya naman si Manager Chen, etong disenyo, Wow. etong inspirasyon, etong pagkamalikhain ay talagang hindi matatawaran. Tama. Ang manager Chen natin ay nagtapos sa isang top school sa ibang bansa at bumalik ay hindi isang tao na kayang pantayan ng kung sino-sino. Manager Liu, manood na lang tayo. Naniniwala ako sa kanya. Sila? Sige, sige. Dapat kayong mag-iwan ng hiya para sa iba. Ano? Yung disenyo mo? Bakit hindi mo ipakita? Sa kanya na ganyan. Kahit bigyan mo siya ng isang buhay, hindi pa rin siya makakapagdisenyo ng kahit ano. Huwag mong sabihin na pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ka pa nagsimula. Kung aalis ka ngayon, lahat ay makakapag-ipon ng hiya at mapapanatili mo ang iyong trabaho. Ang aming Lu Group ay hindi isang lugar na basta-basta na lang mapapasok. Talaga, ang Lu Group ay talagang hindi nagpapanatili ng walang silbing tao. At least may kamalayan ka sa sarili mo. Pagkatapos, umalis ka na rito at tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo. Okay? Nakakahiya. Tingnan mo lang ang sarili mo at malalaman mo. Nakikita kita, hindi pa rin sumusuko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na disenyo. Manager Chen, ipakita mo sa kanya. Ang disenyo ko, maging pagkamalikhain o konsepto, ito ay isismay ang aming kumpanya. Pinakabagong direksyon ng pag-unlad. Tiningnan ko lang ito ng sandali. Ngunit ngayon tinitigan ko ng mabuti. Itong disenyo ay higit na kahanga-hanga
Eksakto, eksakto. Etong disenyo, masasabi ko, wala nang mas mahusay sa industriya. Hindi. Hoy, ikaw, nasa ng disenyo mo? Ipakita mo, tingnan natin. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ano? Paano ito nangyari? Manager Chen, Paano naging ganito? Ito ang dinisenyo mo kanina? Ano pa? Sa napakaikling panahon, kahit si Master Luis, hindi man lang makapagdisenyo ng ganyang perpektong gawa. Ang hindi mo kayang gawin ay hindi nangangahulugang hindi kaya ng iba. Tama na. Kung walang dapat, pag-usapan ng lahat, pupunta na ako sa design headquarters ngayon. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan muli sa hinaharap. Ano sa tingin ninyo? May tutol ba? Dahil wala, maghiwa-hiwalay na tayo. Bumalik na sa trabaho. Opo. Gu Xiao, hindi kita basta-basta pakakawalan. Supervisor Chen, ito ang bagong taga-disenyo, si Xiao Xiao. Pakikilalanan mo siya. Sige. Hello, Supervisor Chen. Ako si Gu Xiao. Hello, Xiao Xiao. Tawagin mo na lang akong Ate Chen. Dito, kami ang Design Department 2. Kasama mo, 5 kaming lahat. Nasa kabila ang Design Department 1. Gayon din, ang ating punong tanggapan ng disenyo ay independenteng pinapatakbo. Ito ay direktang nasa ilalim ni Manager Lu. Ngunit sa kasalukuyan, karamihan sa amin ay hindi pa siya nakikita. Lagi nang si Supervisor Song ang namamahala. Pero nasa business trip siya ngayon. Ganun ba? Salamat, Ate Chen. Lahat tumayo at bumate. Anong ginagawa ninyo? Magayos kayo. Hello. Hello, lahat. Ako si Gu Xiao. Maupo ka? Bumalik na si Manager Song. Hello, Manager Song. Opo. Paynan, ipamahagi ang mga regalo sa lahat. Ito ay gusto niyong bagay na espesyal kong dinala mula sa Australia. Eto. Hello, Manager Song. Opo. Hello. Ako si Song Nangqiao, ang direktor ng Departamento ng Disenyo, and siya ring namamahala sa pamamahala ng buong Departamento ng Disenyo. Hello. Ako si Gu Xiao. Bago ako dito, Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo mula kay Peinan. Napakagaling. Eto. I-extract isang bagay na espesyal kong it was a forex fighter. para sa akin, Opo. Ako ang kasintahan ni Jinan. Sa panahong ito, salamat sa pag-aalaga sa kanya. Sa hinaharap, hindi na kita aabalahin. siya ay kasintahan ni Lu Jinan. Ikaw, lagi mo akong inaapi. Lu Jinan, gago ka. Ano bang problema ko? May kasintahan ka? Bakit mo ako pinakasalan? Ano? Ngayon, sa kumpanya, pinahiya ako ni Song Nangqiao. Gagong Lu Jinan, bukas hihiwalayan na kita. Lu Jinan, bitawan mo ako. May babae ka na. Bakit ka lumalapit sa akin? Bitawan mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo? Hanapin mo ang babae mo. Huwag mo akong hanapin. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Sino ang hihiwalayan mo? Ako.
sinasabi, Ikaw. Gago ka. wala namang nangyari sa amin niya. Pero siya mismo ang nagsabi. Yun ay sarili niyang akala. Gising ka na? Kagabi? Magdamag tayong gising. Gutom ka? Kain tayo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? O subukan mo? Mauna na ako sa trabaho. Huwag ka munang magmadali. Sasamahan kita ngayong araw. Lou? Assistant Lou, President Liu, ang pagkakataong ito, bakit nandito ka rin? nagdaan lang ako. Anong ginagawa mo? Ito ang sasakyan ni President Liu? Okay lang. Pupunta rin ako sa kumpanya. Kaya, Tara. Pasensya na. Talagang malamig lang siyang tao, huwag mo nang pansinin. hindi ko gagawin. Sumakay ka na. Tuloy ka. Lujinan, pwede ka bang ngumiti naman? Sumasabay lang. Bakit ka mukhang malamig? Wala. Ikaw, hindi naman dapat ganito. Tara na. Magmaneho. Anong ginagawa mo? Huwag kang laging ganito. Mukha kang parang boss. Ngumiti ka naman. Tara na. Sige. Chenjia, anong problema ng lahat? Dahil kakadating mo lang, hindi mo pa alam. Paano ko sasabihin? Ang aming kumpanya. Chenje? Ito ang talahanayan ng paligsahan sa disenyo sa pakikipagtulungan kay Luis. Ang grupo mo ay dapat maghanda rin. Pagkatapos ng lahat, ang premyo mismo ay 10 milyon. Chenjia, ang ganitong mahalagang bagay, hindi ba dapat tayo maghanda? Maghanda para saan? Dahil nandito si Director Song. Bakit pa magpakahirap? Ang aming business card ay nagsasabing kami ay ang design department ng kumpanya. Pero sa presensya ni Director Song, lahat ng disenyo, malaki at maliit, ay inaagaw niya. Hindi ba halata na ito ay pananakot? Dahil hindi tayo gaanong magaling. Sinubukan namin ang aming makakaya. Pero sa harap ng mga disenyo ni Director Song, natatalo pa rin kami. Ang kumpanya ay pumipili ng pinakamahusay. Kaya
wala tayong magagawa. Kaya ang bagay na ito, hindi talaga natin dapat gawin. Tigilan na iyan. Sa harap ni Director Song, sa mga ideya at pananaw, hindi tayo karapat-dapat kahit isang tuldok. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng oras? Ay nako, hindi mo dapat pataasin ang moral ng iba at pababain ang atin. Xiao Xiao, hindi ka sinisisi ni Sis. Tayo, dapat tumuon sa ating sariling tungkulin at gawin ito ng maayos. Iba pang mga bagay, ipaubaya na kay Director Song ang paghawak. Kaya ang bagay na ito, sumusuko na lang ba tayo ng walang dahilan? Buntong hininga, ikaw talaga ay matigas ang ulo hanggang sa huli. Ate Chen, kung gusto niyang magulo, hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang pansinin. Oy, ang personalidad ni Gu Xiaoxiao ay hindi basta-basta sumusuko. Ito ay yung hindi tapos na disenyo ko mula noon. Sa pagkakataong ito, yung kinakailangan ay tapusin ito ng lubusan. Sa wakas, may pagkakataon, naganap na alisin ang itim na markang ito. Director, tingnan mo kami. Jinan, paano ka nakarating dito? Kuya Jinan, paano ka nagkaroon ng oras ngayon para bisitahin ako? Diyos ko, ito siguro ay kasintahan ni Director Song. Tama ba? Ang gwapo niya! Eksakto. Isang lalaking may talento at isang magandang babae, sobrang perpekto. Bukod sa gwapo, siya ay napakamaalalahanin. Nagdala ng tanghalian para kay Director Song. Miss Song, kasal na ako ngayon, kaya mangyaring kumilos ka ng maayos. Xiaoxiao, kumain muna tayo, saka magtrabaho pagkatapos kumain. Xiao Xiao, siya ba ang asawa mo? Oh, ito ang asawa ko. Itong babae, maglakas loob na lokohin si Kuya Jinan? Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga kay Xiaoxiao. Ito ay munting regalo. Heto, Salamat. eto na. Salamat. Salamat. Ang bag na ito ay limited edition. Gusto ko ito ng matagal, pero hindi ko kayang bilhin. Xiao Xiao, ang boyfriend mo ay napakagwapo at mayaman. Pinapuri mo ako? Wow. Anong ginagawa mo? Paano ka gumastos ng sobrang pera sa mga designer bag? Huwag kang magpanggap na isang bagay na hindi ka rito. Ang aming pamilya ay walang ganyang pera. Ang mga ito ay peke, kaya hindi sila mahal. Kung matuklasan ng mga peke, mas nakakahiya pa. Huwag kang mag-alala. Ang mga bag na ito ay hindi makikilala kahit ng mga gumawa. Talaga. Bilhan mo rin ako ng isa. Sige. Gu Xiaoxiao, subukan mong nakawin si Brother Jinan sa akin at hindi kita patatawarin. Ano? Xiao Xiao? Ito ba ang iyong disenyo? Oo. Chenjia, sana ay mabigyan mo ako ng opinion mo. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Ang konsepto at ang estilo ay lubos na nalalampasan ang nakaraang nagwagi. Ang iyong disenyo ay isang bagay na kaya mong gawin. Mag-isa, Chenjia. Gusto ko pa rin na tayo ay magkasamang makipagkompetensya. Xiao Xiao, minamaliit kita noon. Hindi ko inaasahan. Ikaw, Xiao Xiao, kung may anuman na matutulungan ko,
Huwag kang mag-atubiling magtanong. Sa hinaharap, baka kailanganin ko na abalahin kayo ng higit. Mag-encourage tayo sa isa't isa. Kaya mo yan. Nagmamagaling. Nakakadiri talaga. Ano ba ang dinisenyo niya na nagpa-excite sa kanilang lahat? Huwag kang mag-alala, President Song. Hindi siya makakadesenyo ng anumang kahanga-hanga. Siya ay may record ng plagiarism. Ano? Siya ang isa na nanalo ng Luena Award, pero dahil sa plagiarism ay na-disqualify. Tanga, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Sinong insider ang hindi nakakaalam? Ang nanalong award nung una ay umako ng sisi para sa iba. Paano ka pa naging pabaya? Siya ay isang baguhan na walang karanasan. Paano siya makukumpara sa'yo, Mr. Song? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Kunin mo ang kanilang design drafts para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ku Xiao, sinusubukan niyang nakawin ang lalaki ko. Hintayin mo lang na yurakan ka ng malupit. Kuya Jinan. Lumayo ka sa akin. Kuya Jinan, bakit ang sama mo sa akin? Hindi pa niya alam ang pagkakakilanlan mo, di ba? Sabihin mo sa akin. Ang sabihin ko sa kanya, hulaan mo, magagalit kaya siya at hindi ka papansinin? Ang kapal ng mukha mo. Ano ang ginagawa mo? Xiao. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ano ang dapat ipaliwanag? Hindi yun ang nakita mo. Yung babaeng kanina. Mahalaga ba kung ano siyang babae? Hindi. Bakit ang kulit mo? Oo. Makulit lang ako. Kung makatuwiran siya, puntahan mo siya. Makikipag-agawan ka sa akin para sa lalaki? Akala mo kaya mo? Mr. Liu, ano ang nangyari? Galit na galit ka? Etong masamang babae. Sinabi ko na sa kanya, wala akong ginawa. Galit na galit ka? Posible bang nahulog ka na talaga sa kanya? Masyado ka bang walang ginagawa kamakailan? Mr. Liu, tapos na ang oras ng trabaho ngayon. Si Yi. Ano ang problema ng lahat? Ninakaw ang mga design drafts. Ano? Kaninang umaga, nang buksan ko ang computer, ang aming mga design drafts ay lahat na delete. Pati ang dalawa sa kanila. Paano ang surveillance? Nasuri mo na ba ang surveillance? Ang surveillance ay nasa ilalim ng maintenance kagabi. Wala kang makita. Maintenance. Kailan? Hindi na ayos. Sa lahat ng oras, sa sandaling ito, mukhang sinasadya ng isang tao na guluhin tayo. Galit na galit ako. Kung malaman ko kung sino ang gumawa nito, papatayin ko siya sa kamao. Eksakto. Sino ang gumagamit ng ganyang maruruming taktika? Ngayon ay hindi oras para magalit. Ang submission ay due bukas. Kung gagawin natin ulit ngayon, talagang huli na. Bukod dito, yung mga design drafts ay ninakaw nila. At inaasahang lilitaw sa exhibition bukas. Kung maglalakas loob silang ilabas ito, pupunitin ko sila ang kapal ng mukha. Dahil naglakas loob silang nakawin ito, tiyak na hindi sila natatakot na ilabas ito. Oy, anong nangyayari? Maaga pa lang lahat. Ay mukhang galit na galit. Baka hindi kayo makaisip ng disenyo at nagtatalo? Binigyan kita ng application form at naglakas loob ka pang mag-sign up? Nandito si President Song. Bakit kayo nag-aalala ng walang dahilan? Hindi mo masasabi iyan. Dahil ang mga nakatataas ang nagbigay ng slots, hindi naman natin mapipigilan ng iba, di ba? President Song, sa buhay at trabaho, maaari kang lumampas?
Ngunit hindi ka pwedeng maging walang hiya. Walang hiya. Inaakusahan ng iyong superior ng walang dahilan. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ganyan dapat. Alamin mo ang iyong lugar. Maaari ka pa ring kumain dito. Oh. Oo nga pala. Hindi mo pa alam ang pagkakakilanlan ni Kuya Jinan, di ba? Siya ay ang panganay na anak ng Lu Group, ang magiging leader ng Lu Group. Anong kalokohan sinasabi mo? Itinago niya sa iyo dahil natatakot siyang mainggit ka sa kanyang katayuan at posisyon. Ang bilang isang binata sa Capital Circle ay hindi lang isang tao na kayang tapatan ng ordinaryong tao. President Lu. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pasensya na, President Lu. President Lu, Umakyat ka? Gu Xiaoxiao, ang tanga mo talaga. Ang panganay na anak ng Lu Group. Lu, Jian, and Xiao Xiao. Ano ang problema? Ano ang sinabi ni Mr. Song? Xiao Xiao, ano ang nangyari? Chen Jia, wala lang. Bumalik na tayo sa trabaho. Huwag mo akong takutin. Sabihin mo sa akin. Wala talaga. Kung akala nila na sa ganitong paraan, matatalo nila ako? Sobra naman nilang minamaliit si Gu Xiaoxiao. may nangyari. Mr. Lu, ang mga draft ng madam ay nawala lahat. Ano ba talagang nangyari? Kaninang umaga lang, pagdating ng mga taga-design department 2, ang mga manuskrito ng madam ay biglang nawala ng walang bakas. Pumunta ka at imbestigahan agad. Naunawaan. Sandali. Siya'y... Kamusta siya? Nagtatrabaho na siya ng todo. Kailangan ko ba siyang tawagin? Hindi na. Pumunta ka na at gawin ang trabaho mo. Xiao, anong ginagawa mo? Mr. Lu, ang perang inutang ko sa iyo, babayaran ko ito agad. Alam mo na pala... Hindi mahalaga kung alam mo. Xiao, makinig ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa totoo lang, gusto ko ng... Tama na, Mr. Lu. Hindi ko ninanasa ang iyong kayamanan, ni ang iyong katayuan. Xiao, saan ka pupunta? Xiao. Bukas na ang araw ng pagsusumite ng eksibisyon. Maging alerto ka. Huwag nang magkaroon ng mga pagkakamali pa. Huwag kang mag-alala, Mr. Song. Isang araw na lang ang natitira. Kahit na dumating si Master Louis, hindi siya makakagawa ng magandang obra. Makipaglaban sa akin? Mga mangmang na hindi marunong makinabang. Mr. Song, ang iyong mga kakayahan ay halata sa lahat. Huwag mo silang pansinin. Halika,
Makinig kayo sa akin lahat. Kailangan nating isumit ang mga draft bukas. Ang magsimula ngayon ay tiyak na huli na. Kaya para manalo, sa kompetisyon bukas, kailangan nating humanap ng ibang paraan. Ganito. Subukan muna natin ito. Gagana ba ito? Tara, subukan natin. Master Lewis, pakiusap. Bakit huli na? Wala pa si Madam. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang inyong kumpanya ay nagpapakita ng malaking sinseridad sa pamamagitan ng paghahanap sa designer na lagi kong gustong makilala. Oo, upang makipagtulungan sa inyo. Special namin hinanap. Ang design na gusto ninyo dati. Sige. Xie Vice Chairman Wang, Designer Gu, ay nasa daan pa. Ano ang nangyayari? Nahuhuli sa isang bagay na napakahalaga. Oh, padadalhan ko na ng tao para hanapin siya. Master Lewis, pasensya na po talaga. Pero kami, Designer Go ngayong araw ay malamang hindi makakarating. At tungkol sa gawaing iyon, perpekto ko itong natapos. ano? Designer ko dahil sa nakaraang iskandalo ng plagiarism ay nahihiyang pumunta at makipagkita kay Master Lewis ngayon. Kaya ang design na ito ay ginawa ng mag-isa ng aming departamento ng disenyo. Sige, ipakita na ang design ninyo kay Master Lewis para suriin. Ang gawaing ito ay talagang perpekto. Kahit ako ay malamang hindi makagawa ng ganito kagandang gawa. Master Lewis, sobra naman kayo? Marami pa akong dapat matutunan mula sa inyo. Ang bagong henerasyon ay kahanga-hanga. Master Lewis, dahil kayo ay sobrang nasisiyahan sa gawaing ito, ang aming kooperasyon sa loob ng 3 taon, Ang kontratang ito ay hindi ko muna mapipirmahan. Bakit? Master Lewis, hindi ba kayo sobrang nasisiyahan sa gawaing ito? Masyadong perpekto. Pero kulang ito ng isang, Elemento ng diwa. kulang ng diwa. Diwa nga. Paano ninyo nalaman? Dahil ito ay isang hindi tapos na gawa. Sorry po talaga sa lahat. Dahil ang bagong design ay tumagal ng ilang oras. Kaya ako nahuli. Sinasabi ninyong hindi tapos ang gawaing ito. Pero kanina ang designer na ito ay nagsabing ang kanilang departamento ng disenyo ay nagtrabaho ng walang pagod upang tapusin ang gawaing ito. Ano ba talagang nangyayari? Gusha Okshaw, ano ang ibig mong sabihin? Napakahalaga ng pulong ngayon. Sobra ka nang nahuli. At ngayon ay nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Ako ba ang nagsasalita ng walang kabuluhan? Alam mo naman sa sarili mo. Master Lewis, tingnan mo dito. Ito yung gawa ng aming koponan. Ikaw na walang kwentang tanga, hindi mo man lang mahawakan ang maliit na gawain. Ang gawat ay may depekto, paano mo nadala ito? Hindi ko rin alam. Mr. Song, Ito ay walang silbi. Ganyan pala yon. Ang iyong pag-unawa sa gawaing ito, ang konsepto ng disenyo ay napakalinaw. Maaring ikaw ay ang taga-disenyo noong nakaraan? Oo. Sa pagkakataong ito, dinala ko sa lahat isang bagong gawa. Napakaganda nito. Ito, ay hindi ka panipaniwala. Ku Xiaoxiao. Sa ganyang gawa, naglakas loob kang ipakita ito, Master Lewis. Ito ay talagang nakakainis. Ganyang gawa, maaari bang ipakita? Akala ko makagawa ka ng isang bagay na design. Mukhang na-overestimate kita. Kung disente o hindi ikaw ang magsasabi. Vice Chairman Wang. Ito sa ganyang halimaw sa kumpanya. Tumanggi akong makisama sa kanya. Lumabas ka ngayon. Tigilan mo na ang kahihiyan mo. Ilabas siya.
Xiao Xiao. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagtagumpay. Subukan nating muli. Umalis muna tayo. Talagang nangangailangan ng kawalang hiyaan hanggang sa sukdulan. Seguridad, kalad ka rin siya palabas. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Master Lewis, ang disenyong ito Ay kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Tingnan mo dito. Ang Weininger ay dinisenyo na may lubos na pagiging simple. Ngunit sa loob ng pagiging simple, isang sukdulang espiritualidad. Masasabi ko, kapag lumabas ang gawaing ito, mamangha ang mundo. Sige, basta't nasiyahan ka. Kaya tungkol sa kontrata, Pirmahan ito. Pirmahan ngayon. Pero, hinihiling ko, sa loob ng 3 taon ng kontratang ito, gusto kong siya ang humawak ng lahat ng trabaho kasama ko. sige. Siyempre walang problema. Designer Gu, meron ka bang mga issue? Ang makipagtulungan kay Master Lewis ay isang karangalan para sa akin. Mabuti. Ipapa-update ko sa HR ang iyong sahod batay sa rate ng nangungunang designer sa merkado. Vice Chairman Wang, para sa proyektong ito, lahat ay nag-ambag. Ngayon ay magandang panahon. Kayo lahat ay tataasan din ng sahod. Xiao Xiao, narinig mo ba? Lahat tayo ay may bahagi. Kung walang problema, pumirma ka lang dito. Ang kontratang ito ay hindi maaring pirmahan. Designer song. Ang kontratang ito ay hindi dapat pirmahan. Designer song, baliw ka ba? Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, umalis ka sa Lu Group. Vice Chairman Wang, hindi ako baliw. Yung kontratang ito ay hindi maaring pirmahan. Nagsumikap tayo para makuha ang pagkakataong makipagtulungan kay Master Lewis. Designer Song, gusto kong itanong, bakit hindi pirmahan ang kontratang ito? Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat. Vice Chairman Wang, Master Lewis, lahat, marahil hindi ninyo alam, ang babaeng ito ay may masamang record. Ang kanyang nakaraang disenyo ay nangopya. Ikaw, paano mo masasabi iyan? Alam ng lahat na siya ay na-frame noon. Paano mo siya maakusahan ng plagiarism? Hindi iyan totoo. Tingnan mo. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Sabihin mong na-frame ako. Kung pumayag kang tumulong, gagawin ko ang lahat. Hindi lang siya ng kopya, kundi magulo ang personal niyang buhay. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat makipagtulungan kay Master Lewis. Gu Xiao, sa pamamagitan ng AI-generated video na ito, kahit na dumating ang langit, walang makakatulong sa iyo. Designer Gu, mangyaring bigyan ako ng makatwirang paliwanag. Kung hindi na ako makikipagtulungan sa Lu Group. Huwag, Master Lewis. Gu Xiao, bilisan mo at magpaliwanag ng malinaw. Wala akong dapat ipaliwanag. Ang pagiging inosente ay nagsasalita para sa sarili nito. Wala kang masabi ngayon, ha? Isang taong marumi tulad mo ay hindi karapat-dapat manatili sa mundo ng disenyo. Ngayon, iminumungkahi ko na ganap na ipagbawal sila upang mapanatili ang integridad ng mundo ng disenyo. Harangan mo siya. Wala ka pang kakayahan para dyan. Harangan mo siya. Sa tingin ko, wala kang kakayahan. Asawa. Ayos ka lang ba? Ano, siya pala ang asawa ni Mr. Lu. Talagang hindi inaasahan. Bakit? Isang babae na may kasaysayan ng plagiarism, paano siya makakatanggap ng pagmamahal ni Brother Jinan? Bakit? Sabi mo nangopya siya? Tingnan mo kung ano ito. Shay. Gamit ang AI face swapping para gumawa ng video at ibintang sa kasama. Hindi inaasahan yan. Song Nan Kiao. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ako. Hindi ako. Shay. Ituloy mo.
At ito, paano mo ipapaliwanag? Hindi ako. Brother Jinan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Siya iyon. Siya ang nagudyok ng lahat. May galit siya kay Gu Xiaoxiao. Kaya niya ginawa iyon. Wala akong kinalaman dyan. Hindi. Mr. Song, hindi ganun ang mga bagay. Nagsisimula ng maghanap ng scapegoat agad? Talagang matigas ang ulo mo? Hanggang buto. Sister Chen, ilabas ang ebidensya. Kahit anong paraan ang gamitin mo, ang Lu Ana Award ngayong pagkakataon, kung hindi ko makuha, walang sino man ang pwedeng kunin ito. At anong paliwanag mo? Hindi mo inaasahan, di ba? Ang taong iyon ng lihim, nag-record ng video nun. Bakit? Gu Xiaoxiao. Mula pagkabata, laging nagsisikap ako. Bakit hindi ito malaking award? Hindi akin? Bakit? Dahil may masama kang intensyon? Dahil mapagpanggap ka? Hindi mo karapat-dapat kunin ang perang ito. Masamang babae ito. Papatayin kita. Song Nang Kiao. Kung isa sa alang-alang ang iyong maraming taon ng kontribusyon sa kumpanya, basta humingi ka ng tawad kay Xiaoxiao ngayon, aminin ang mga krimen ginawa mo at maaari kong isaalang-alang na palayain ka. Palayain mo ako. Lu Jinan, mula pagkabata, laging sumusunod sa likod mo, parang aso. Mas ang titingin ka sa akin kahit minsan. Meron ka ba? Bakit? Babae lang siyang masama na biglang sumulpot. Wala siyang anuman. Bakit siya kasama mo? Bakit? Pinilit mo ng husto para akong siraan. Sa kasamaang palad, ang kasal ko sa kanya, transaction lang. Ano ang sinabi mo? Pinakasalan ko siya dahil gusto ni Lola na magpakasal tayo at kailangan ko ng pera para sa paggamot. Kaya, ang aming kasal, kasunduan lang. Oh, tama siya. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi gismarang soon. Xie ibigay ang utos. Shen Peinan. Nag-frame ng kasamahan, bawal sa buong industriya. Hindi. Huwag Ginong Lu. Makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo ako, mali ako. Pakawalan mo ako. Tungkol sa iyo, maghintay sa parusang legal. Kuya Jinan, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Dalhin mo siya ngayon. Ano ang hinihintay mo? Lalaban ako sa sinumang humawak sa kanya. At sa Nang Kiao, ayos ka lang ba? Jin Zhao. Huwag kang mag-alala, Ate Nang Kiao. Hanggat nandito ako, hindi ko sila hahayaang mga api sa'yo. Oh. Pangalawang binata, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hahayaan mo ba silang mga api? Kay Ate Nang Kiao. Bakit mo ako ganyan tinitignan? Sa kumpanya, nag-frame siya ng mga kasamahan. Sa labas, nagsuhol at nag-frame siya ng iba. Nilabag niya ang batas. Wala akong pakialam. Lu Jinan, ngayon hanggat nandito ako, kayong lahat, walang sino man ang makakaapi sa kanya. Lu Jinan, ang Lu Group ay hindi pa nasa ilalim sa iyong kontrol. Hindi pa patay si tatay. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Lu Jinzhao, may hangganan ang iyong kalokohan. Tara na. Lalaban ako sa sinumang sumubok. Sei? Lahat lumipat sa tabi. Lu Jinan, huwag kang lumayo. Jin Zhao, hindi pagkakamali ni Kuya Jinan ito. Dahil sa babaeng ito, siya ang nagudyok. Ikaw ang babaeng na nagpakasal kay Lu Jinan.
Oh, ako yun. Hayaan mo kaming umalis agad o hindi ako magiging magalang. Bukas ang pintong ito. Hindi kita pinipigilan. Kung hindi mo inudyok si Lu Jinan, hindi ba niya tayo papayagang umalis? Ako umudyok sa kanya. Sobra ka talaga sa pagpapalaki sa akin. Sino siya? Siya ang panganay na anak ng kilalang Lu Group? Ang tagapagmana. Ano ako? Paano ko siya maudyukan? Hindi ba ikaw ang asawa niya? Hindi ko maabot ang ganong kataas. Xiao, okay ka lang? Lu Jinan, lakas loob mo akong saktan. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kanya. Huwag mo nang isipin. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Tigilan mo na, Lujinan. Siya ang kapatid mo. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo na siya agad? Kontrolin mo ang sarili mong anak. Xiao. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Paano nagawa ng kapatid para sa isang babae sakta ng sarili niyang kapatid? Makatarungan ba ito? Lahat. Kayo na ang humusga para sa akin. Ito ay lubos na hindi makatarungan. Gusto mong mag-usap ng makatuwiran, di ba? Sige. Ngayon tayo ay pag-uusapan ito ng maayos. Ano sa tingin mo ang iyong sarili? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Siya ang asawa ko. Sa tingin mo may karapatan siya? Mabuti. Kaya ikaw, masamang babae, ang nag-uudyok sa kanila na sirain ang relasyon ng dalawang magkapatid. Mga guwardiya, kunin ninyo ang masamang babaeng ito at itapon ninyo siya sa labas. Bingi ba kayong lahat? Kunin ninyo ang masamang babaeng ito at palayasin ninyo siya ngayon. Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Kung muli mo siyang aalipustahin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ako ang iyong ina. Ganito mo ako tratuhin para sa isang tagalabas. Matagal nang wala ang aking ina. Jinan, Ayos lang ako. Umalis ka agad dito. Ayaw na kitang makita. Sa Lu Group muli. Umalis ka na ngayon. Taos puso akong humihingi ng tawad, Master Lewis. Pasensya na sa kahihiyan. Walang problema. Bawat pamilya ay may problema. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-unawa mo. Kaya ngayon, maaari na ba nating pirmahan ang kontrata? Maligayang pakikipagtulungan. Umaasa ako na sa hinaharap, makikita pa natin ang marami pang kahanga-hanga mong mga gawa. Designer Gu. salamat. Patuloy akong magsisikap. Naniniwala rin ako na ang nilikha nating ito ay magbubunga ng isang kahangahangang likha. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Mabuti. Xiao. Sandali lang. Xiao. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko talaga intensyong itago ito sa'yo. Gusto ko sanang sabihin sa'yo kanina, pero nagkamali ka ng pagkakaintindi, kaya hindi ko na lang nahanap ang tamang pagkakataon. Lujinan, sa totoo lang, ang ikinagagalit ko ay hindi ang pagtatago mo sa akin, kundi ang talagang ayoko na may mga taong nag-a-assume tungkol sa akin. Xiao, alam kong mali talaga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige? Sabihin mo muna sa akin, ano ba ang mali mo? Mali ako na nag-assume ako tungkol sa iyo. Oo. And hindi ko dapat itinago ito sa iyo. Oo. At saka, hindi ko sinabi sa iyo agad ang tungkol sa aking pagkatao. At ano pa? Ano pa? Hindi pa matagal at nakalimutan mo na
na naghalikan tayo ilang araw lang ang nakaraan. Lujinan, ano ang ginagawa mo? Gu Xiaoxiao, ikaw masamang babae. Pinalugi mo ako sa lahat. Paano mo nagawa ngayong nabubuhay kang maayos? Paano mo nagawa? Ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Pumunta ka sa impyerno. Xiao, pakasalan mo ako? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't kasal na tayo? Seryoso ako. Xiao, pakasalan mo ako? Ever maging tunay mong asawa? Oo. Umalis ka sa daan. Lujinan? Lujinan, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Lujinan, wag mo akong takutin. Lujinan? Mga kamag-anak maghintay sa labas. Madam, Kasalanan ko ito. Bakit kailangan ko pang makipag-away sa kanya nang walang dahilan? Madam, paano naman ito magiging kasalanan mo? Si Jilu ay pinagpala at masuwerte. Magiging maayos siya. Bukod pa ron, ang mga doktor dito ang pinakamahusay sa bansa. Tama. Tama ka. Ayos lang. Hello, Lola. Hello, Xiao Xiao. Kumusta kayo ni Jinan kamakailan? Lola. Pasensya na. Hindi ko naalaga ng mabuti si Lujinan. Grabe ang sugat niya at nasa operating room pa para ma-rescue. Ano? Ano ba talagang nangyari? Lola, hintayin mo ako. Ipapaliwanag ko ang mga detalye pagbalik ko. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Bibili si Lola ng tiket at uuwi na ngayon. Ako... Kawa-awa kong Jinan, bakit mapait ang kanyang kapalaran? Na umalis ng napakabata? Hindi pa siya patay. Bakit ka umiiyak? Kawa-awa kong anak, napakabata mo pa at nawala ka na. Paano ako mabubuhay kung wala siya? Hindi pa siya patay. Ano bang dapat mong ikaiyak? Ano? Hindi patay. Madam, ang panganay ay bahagya lamang ang sugat. Sa paggawa nito, hindi ka ba nagmamadali? Hindi ba sinabi nilang patay na siya? Ano ba talaga ang intensyon mo? Tigilan mo ang pagpapanggap na umiiyak ng pekeng luha na may pekeng simpatiya. Ikaw na masamang babae. Kung hindi dahil sa'yo, paano nasaktan si Jinan? Pupunitin kita ngayon. Itago mo ang iyong masasamang intensyon. Kung mangahas kang hawakan, muli si Lujinan, huwag mong sisihin ang pagiging bastos ko. Shei, ihatid ang mga bisita sa labas. Madam, pangalawang hino. Sige. Sandali lang. Hindi kita basta-basta pakakawalan. Lujinan, pakisuyong gising at tingnan mo ako. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na gusto kita. Pakisuyong gising at tingnan mo ako. Lujinan. Hello, checkup?
Doctor. Gaano katagal bago siya magising? Pagkatapos ibigay ito sa kanya, magigising na siya agad. Sino ka? Ano ba ang ini-inject mo sa kanya? Lumayo ka! Sino ka ba talaga? Ano ba ang gusto mo? Ako ang gusto ang kanyang buhay. Lu Jinchao. Ikaw pala. Tulong! May tao! Tulong! May tao! Tulong! Bitawan mo ako. Kahit sumigaw ka hanggang mapagod ang lalamunan mo, walang darating. Pinaalis ko na ang lahat. Masamang babae ka? Payo ko sa iyo, dumikit ka sa sarili mong gawain. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Dahil nakilala mo ako, mamatay ka na kasama niya. Dahil nakilala mo ako, mamatay ka na kasama niya. Kahit mamatay man ako, hindi kita hahayaang saktan siya. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang iyong healing. Tigil! Tumigil. Xiao. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Lola. Lola, pasensya na. Aray, sinabi na sa akin ni Sherry ang tungkol dito. Hindi mo kasalanan. Huwag kang mag-alala, Xiao. Ang lugar na ito ay may pinakamahusay na kagamitan at doktor sa buong mundo. Jin-an, magiging maayos siya. Xiao. Jin-an. Xiao. Gising ka na. Kumusta ka? Nararamdaman mo ba anumang discomfort san man? Tawagan mo agad ang doktor. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag kang mag-alala, Xiao. Ang magandang api sa aking pinakamamahal na apo. Hindi ko pakakawalan ang sino man sa kanila, kahit sino pa sila. Lola, ang bagay na ito, hayaan mong ang iyong apo ang humawak nito mismo. Matanda ka na. Huwag mo itong masyadong isipin. Tingnan mo naman ang sarili mo. Nagmamalakas pa rin. Ang sarili kong mga bagay, kaya ko silang hawakan ng mag-isa. Bahala na. Hayaan mo na silang sumayaw-sayaw ng ilang araw. Mabuti naman at gising na si Presidente Lu and halos mayaw na siya ngayon. Pero hindi pa gumagaling ang sugat sa binti. Mukhang kailangan niyang manatili sa wheelchair ng ilang sandali. Mabuti. Ayos na yan. Xiao. Mabuti. Ngayon ay maayos na ang lahat. Xiao, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Bakit kayo lahat nakatitig sa akin ng ganyan? Ano ang nangyayari? Buntis ka. At hindi mo alam? Ano? Buntis? Maaring... Oh, Xiao. Ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo kay Lola at ipapa-prepare ko. Lola, wala naman akong particular na gusto. Huwag mag-alala sa pera. Sa ating pamilya, maaring wala tayong iba, pero mayaman tayo. Kaya ano ang gusto mong kainin? Ipapa-prepare ko agad. Lujinan, Ano? Lola, tingnan mo siya. Babalatan ka ni Lola ng mansanas. Gu Xiao, ang lahat ng ito ay orihinal na. O Fraguiar ko. Bakit ang huli ay nauuna? Hindi kita papatawarin. Ano ang sitwasyon? Gu Xiao, buntis ang baliw na babae. Ano?
Hindi natin pwedeng hayaan na manganak siya ng batang ito habang hindi pa bumabalik ang Panginoon at hindi niya alam ang mga bagay na ito. Tia, simula nang dumating ang baliw na babaeng iyon, lahat ay nagulo. Kapag wala na siya, mawawala ng pag-asa si Lu Jinan. Sa oras na yon, ang pamilya Lu ay nasa iyong kontrol. Eksakto. Maraming bagay ay dahil sa baliw na babaeng iyon. Kapag nawala na siya, saka natin pakikitunguhan si Lu Jinan. Xiao Xiao. Magpahinga ka, huwag mong pag-urin ang sarili mo. Hindi ako ganun kababasagin. Sabi ng doktor, dapat ilabas ka namin ng mas madalas. Makakatulong ito sa paggaling. Xiao Xiao. Hintayin mong gumaling ako, magpakasal tayo. Gusto kitang bigyan ng ang pinakamagarang kasal. Gaya ng gusto mo. Lu Jinan, pangahas ka pa rin samantalahin ako? Xiao Xiao, kapag magaling na ako, saka mo na bawiin. Lu Jinan, Xiao Xiao. Xiao Xiao? bitawan mo ako? Bitawan. Xiao Xiao? Xiao Xiao. Chingal, gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi komportable? Lola. Nasaan si Xiao Xiao? Nasaan siya? Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Xie Yi. President Lu. Isara ang lahat ng labasan ng kabisera agad, kahit na hanapin ang kinaroroonan ni Xiao Xiao. Opo. Chingwar, huwag masyadong mag-alala. Tiyak na magiging ligtas at maayos si Xiao Xiao. Ligtas. Sa susunod na buhay. Ikaw pala, Song Nang Kiao. Anong ginagawa mo rito? Song Nangqiao? Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Natural, inalis ko siya. Song Nangqiao. Ang lakas ng loob mo. Ano bang hindi ko magagawa? Lu Jinan, kung sana ay handa kang tumingin sa akin ng higit, hindi siya magiging ganito ngayon. Song Nangqiao. Ikaw, Lu Jinan, gusto lang kitang makita sa ganitong estado ng walang magawang galit. Hindi ba't mahal na mahal mo siya? Kung gayon, sisirain ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Xie Yi. Xie Yi, Xie Yi. President Lu. Arestuhin siya para sa akin. Kung walang impormasyong lalabas mula sa kanya, kinaroroonan ni Xiao Xiao, masisiba kayong lahat. Opo, President Lu. Xiao Xiao, nasaan ka? Lu Jinan, hindi mo inaasahan na ako ito, hindi ba? Lu Jinxiao, ano ang ginawa mo sa kanya? Wala naman masyado. Pero maaaring hindi na ganoon sa ilang sandali. Ano ang gusto mo? Gaya ng inaasahan sa aking kuya, matalino. Gusto kong isuko mo ang Lu Group. Kung hindi, Sige, sumasang-ayon ako. Basta't hindi mo papatayin si Xiao Xiao, ang Lu Group, gawin mo ang gusto mo. Lu Jinxiao? Ulol? Pero sa pag-iingat kay Gu Xiao Xiao, sa tingin mo ba ay maaari mong sakupin? Sa tingin mo ba ay makukuha mo ang Lu Group? Tangga, Lu Jinxiao? Pero kailangan kong tiyakin na ligtas at maayos si Xiao Xiao. Kung hindi, Lu Jinxiao,
Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sige, hanggat sumuko ka, sa mana ng Lou Group, hindi ko siya sasaktan. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Gusto kong makita ang balita na sumuko ka bukas. Sa oras na yon, kung hindi mo pakakawalan si Xiao, hindi kita hahayaan. Lujinan, huwag. Xiao. Tumahimik ka! Hoy. Shay, ipaalam sa lahat na magdaos ng press conference. Opo. Jin-an, talaga bang isusuko mo ang mana? Hanggat ligtas si Xiao, ano ang pakialam ko sa mana ng Lu Group? Nanay, ikaw ang nag-iisip ng malinaw. Kung hindi, ako ay nahulog sa bitag ng babaeng iyon. Fuck. Naglalaro ng trick na pumatay gamit ang hiram na kutsilyo. Bata pa siya para doon. Mr. Lu, bigla at apurahang tumawag para sa isang press conference. May malaking bagay bang iaanunsyo? O merong isang bagay na i-anunsyo sa lahat. Ano ba talaga ito? Nabiglaan? Ang dahilan kung bakit tinipon ko ang lahat, dito na ngayon ay upang ipahayag sa inyo. Napagpasyahan kong isuko ang mana ng Lu Group. Ano? Talaga? Ibig mong sabihin isinusuko mo ang mana ng Lu Group? Tama. Mr. Lu, ano ba talaga ang nangyari? Kung hindi mo mamamana, ang Lu Group, paano ito uunlad sa hinaharap? Mr. Lu, maaari mo ba sabihin sa amin kung ano talaga ang dahilan na nagpasya kang isuko ang mana ng Lu Group? Dahil sa aking asawa, Huwag. Lujinan, huwag mong isuko ang Lu Group. Kung gayon, maaari bang itanong kay Mr. Lu ang kinabukasan ng Lu Group ay mamamana ng iyong kapatid na si Mr. Lu Jinxiao? kung makakarating siya sa lugar ng press conference bago 2:00 ngayong araw, ako ay natural na ibibigay ang kumpanya sa kanya. Kung gayon, posible ba para kay Mr. Lu Jinxiao na naroroon sa press conference bago magtanghali ngayong araw, nasa lugar? Pakipansin ang sumunod na live stream. Lu Jinan, Shay, kumusta na ang paghahanda? Handa na, Mr. Lu. Ang lahat ng bahagi ng kalsada sa lungsod ay nasa ating kontrol na. Sa sandaling mahanap natin ang bakas ni Madam, ililigtas natin si Madam kaagad. Dapat nating tiyakin ang kaligtasan ni Xiao. Oo. Baka iba pa. Hindi na kailangan. May mag-aalaga niyan natural. Tigilan mo ang panginginig? Nahihilo na ako sa'yo. Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Pupunta pa ba tayo o hindi? Malapit na mag 11:30. Kung hindi tayo pupunta ngayon, mahuhuli na. Para sa masamang babaeng ito, ang pagsuko sa Lu Group ay hindi worth it. Kailangan nating pumunta dahil maraming reporter dito. Hindi ako naniniwalang si Lu Jinan ay maglalakas loob na gawin sa atin ang anuman. Kung tumanggi siya, sabay-sabay na tayong mapahamak. Mr. Lu, natagpuan na si Madam. Magpadala agad ng tao para iligtas siya. Mr. Lu, nasakip na si Madam. Dinala na siya sa ospital. Kumusta siya? Okay ba siya? Okay. Medyo nagulat lang siya. Lahat? Lampas na ng 12:00? Mukhang ang aking kapatid ay walang interes na manahin ang kumpanya. Kaya salamat sa inyong lahat sa inyong pagod ngayong araw. Sandali. Darating. Teka, Lu Jinan, Anong nangyari dito? Ang pangalawang anak ng Lu Group? Ba't ka nagmumukhang ganito? Eksakto. At si Madam Lu, hindi siya mukhang isang madam.
Nasaan ito? Madam, gising ka na. Saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa ospital kaagad. Hospital? Hindi. Si Lujinan ay nasa panganib. Ngayon, sa pinakamabilis na bilis, dalin mo ako sa press conference. Sige. Teka. Lujinan, sa harap ng lahat ng media, dapat mong tuparin ang iyong salita. Tutuparin ko ang aking salita natural. Pero ngayon, lumipas na ang oras. Nagsisinungaling ka. Kung hindi dahil sa asawa mo, kung hindi dahil sa pagkaantala sa daan, paano namin halos napalampas? Ikaw na ang magmana. Hindi kita pipigilan. Bakit hindi mo ipahayag? Bastardo. Inihayag na ang pamana ng Lu Group ay nangangailangan ng pagpili ng board at ang bastos mong ama. Lujinan, ang lakas ng loob mong dayain ako. Sa sobrang katangahan mo, gusto mo pa ring magmana ng Lu Group? Sherry, tayo na. Tigil! Gustong umalis? Imposible. Mag-ingat kay Lujinan. Xiao. Lahat sila ay sinungaling. Pinagtatripan mo ako? Lahat sila ay sinungaling. Xiao, ayos ka lang? Ayos ka ba? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Lu Jinzhao, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa mo nito? Kahihinatnan? Kasapi ako ng pamilya Lu. Sino ang may pakialam na bigyan ako ng kahihinatnan? Sino ang may pakialam? Ako. Jinan, nasaktan ka at hindi mo sinabi kay tatay. Sa pagkakataong ito, tapos na ang lahat. Xiao, tayo na. Umalis na. Saan? Umuwi. Magkaanak tayo.